May mga nilalang na sadyang gagawin ang lahat para makapanakit ng ibang tao. Sila yung mga nilalang ng dilim na matagal nang nasulat sa mga alamat at kasaysayan ng bawat henerasyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga nakikinig. Ako po si Romela at ibabahagi ko po sa inyo ang sarili kong karanasan sa isang tendera na nagbebenta ng isdang walang hasang. Taong 1998, nakatira kami sa baryo ng Bahaging Iloilo. Medyo mahirap ang pamumuhay namin noon at pa-extra-extra lang ang tatay ko sa pagkakapertero sa kung saang-saang bahagi ng baryo. Araw-araw siyang umaalis ng maaga sa aming bahay at halos gabi na kung makauwi. Nasa 13 taong gulang pa lang ako noong mga panahong yun at buntis ang aking ina sa ikalawa kong kapatid. Tuwang-tuwa ako sapagkat sa wakas ay magkakaroon din ako ng kapatid na matagal ko na ring inaasam. Simula nang mabuntis ang nanay ko ay hindi na ako nakakapasok sa paaralan. Ako na ang nagbabantay sa kanya tuwing umaga hanggang sa makabalik galing sa trabaho ang aking ama. Nasanay na rin naman ako sa ganoong kalagayan. Pinagpalagay ko na lang na makakabuti magsakripisyo ako kaysa makita ko na naghihirap ang aming pamilya. Dumako ako sa panahon ng aming baryo ay humarap sa mga misteryo at hiwaga. Patuloy ang pag-iral ng aswang kung kaya't mahigpit na ipinagbilin sa akin ng aking tatay na huwag iiwanan ang aking ina at kung maaari, huwag akong umalis ng bahay lalo na kapag hindi pa siya dumarating. Maingat kami sa pagbubuntis ni nanay. Alam ng tatay ko na mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang mga buntis. Isang umaga, inabot kaming walang ulam sa aming bahay. Naubusan kami ng gulay at isda. Nag-iwan lang ng pera ang tatay ko sa aking ina kung sakaling kinakailangan naming bumili ng makakain. Binigyan ako ng pera ng aking ina at pinabili ako sa karatig tindahan upang bumili ng kahit na anong pwede naming may ulam sa pagsapit ng tanghali. Mukhang gagabihin sa pag-uwi ang aking ama buhat sa kanyang trabaho, kung kaya't kami namang mag-ina ang maiiwan sa bahay. Eksakto naman na may napadaang tendera na may bitbit na malaking palanggana at nagbebenta ng isda. Lumapit ako sa kanya at tinignan ang bawat supot ng isda sa palanggana. Hindi ako pamilyar sa itinitinda niyang isda at bahagyang napakunot ang aking noo nang mapansin na walang hasang ang mga isda. Tinanong ko siya kung bakit walang hasang ang mga binibenta niyang isda. Napangiti siya sa akin at pinaliwanag na sinadya niyang tanggalin ang mga hasang upang mapanatiling sariwa at hindi bilasa ang mga isda. Kalimitan daw sa mga isdang may hasang ay balisa, kaya pinanatili niyang sariwa ang kanyang mga tinda upang mabili kaagad ng mga namimili. Dahil wala nga akong masyadong kaalaman sa mga ganoong bagay, kaya sumang-ayon na lang ako sa mga sinabi niya at dumampot ng isang supot ng isda. Ibinigay ko sa kanya ang bayad at napansin ko na nag-angat ng tingin ang tendera. Ngumiti siya at napasulyap sa bintana ng aming bahay. Lumingon ako at nakita kong nakadunaw sa may bintana ang aking nanay Esther at kita ang kanyang nakaumbok na tiyan. Tinanong ng tindera kung ilang buwan na ang pinagbubuntis ng aking ina. Tumugon ako at sinabing 7 buwan na ang tiyan ng nanay ko. Hindi ko alam kung namalikmata ko, subalit napansin ko na nangislap ang mga mata ng tindera at tila natakam siya habang nakatingin sa aking ina. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya at humarap siya sa akin bago nagpakilala.
Aling Eva pala ang kanyang pangalan at araw-araw pala silang gumagala sa baryo upang magbenta ng isda. Hindi na ako nakipagkwentuhan sa kanya at nagmamadali na akong nagpaalam bago pumasok sa bakuran ng aming bahay. Hindi ko may paliwanag kung bakit bumigat ang aking pakiramdam sa tendera at tila nangilabot ako sa ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatingin sa aking ina sa may bintana. Pagkapasok ko sa loob ay tinanong sa akin ng nanay ko kung anong binili ko sa tendera. Ipinakita ko sa kanya ang supot ng isda at namilog ang mga mata niya nang makitang wala iyong hasang. Tinanong niya sa akin kung bakit ako bumili ng isdang walang hasang at tulad ng paliwanag ng tendera ay ganoon ang sinabi ko sa aking ina. Akala ko ay pagagalitan pa ako ni Nanay Esther pero wala na akong narinig pang komento buhat sa kanya. Dinala ko ang supot ng isda sa may lababo para linisan. Kaso ay biglang nagsalita ang nanay ko habang tinatakpan ang kanyang ilong at nabanggit niyang sobrang lansa ng isda. Inamoy-amoy ko ang supot at kakaiba nga ang lansa ng isda. Pero naisip ko na baka sensitibo lang ang pang-amoy ni nanay sapagkat buntis siya. Nagtataka din ako kung bakit ganoon kabaho ang isda samantalang hindi naman iyon malansa noong bumili ako sa tendera. Medyo masama ang tingin ng nanay ko sa naturang isdang walang hasang kaya inutusan niya akong kumuha ng 3 piraso ng kalamansi at ipiga ang katas sa isda. Tumalima ako at nagtungo sa kusina at tinignan sa lagayan namin ng mga pampalasang pagkain kung merong natitirang kalamansi. Nasorpresa ako na wala palang natitirang kalamansi kaya naisip ko na humingi sa aming kapitbahay. Lumabas ako ng bahay at tamang-tamang pagdaan ko sa harapan ng bahay ni Aling Kuleng ay nakita ko na hitik sa bunga ang kanyang puno ng kalamansi. Tumawag ako sa kanyang bakuran at kaagad niya akong narinig. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko. Nabanggit ko sa kanya na naubusan kami ng kalamansi at hihingi sana ako sa kanya. Pinapasok niya ako sa kanilang bahay at sa may gawing sala ay may isang malaking basket na punong-puno ng mga kalamansi. Mukhang bagong pitas ang mga kalamansi buhat sa puno. Sariwang-sariwa pa ang mga yun. Binigyan niya ako ng 6 na piraso at tinanong kung saan ko yun gagamitin. Biniro pa niya ako at nabanggit na mukhang sinigang na isda ang ulam namin. Umarahil ay maghahanda ako ng masarap na sausawin na may halong katas ng kalamansi. Umiling-iling ako sa indikasyon ng pagtanggi. Napilitan akong magkwento sa kanya ukol sa nabili kong isdang walang hasang, gayon din sa misteryosang tendera. Nanlaki ang mga mata ni Aling Kuleng at mayroon siyang nakakapangilabot na ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanyang pahayag, nakilala niya ang tendera at iyon ay walang iba kung hindi si Aling Eva. At dati-rati ay binibilhan ito ng isda ng mga kumari niya na si Aling Cora. Kaso ay nayanggaw ito at kamuntik ng maging aswang. Mabuti na lang at naagapan at ipinagamot ng kanyang asawa sa isang albularyo. Napag-alaman nilang karne pala ng tao ang itinitinda ni Aling Eva at hindi isda. At simula nang gumaling si Aling Cora sa pagkakayanggaw ay hinding-hindi na ito bumili ng isdang walang hasang kay Aling Eva kahit araw-araw pa niya itong nag-aalok sa buong baryo. Kumalat din ang balitang iyon sa iba pa nitong mga kapitbahay kaya hindi rin sila bumibili ng ibinibenta nitong isdang walang hasang. Isa pang dagdag kaalaman na ibinahagi sa akin ni Aling Kuleng na natutunan niya sa kakilalang albularyo na ang mga bahagi ng katawan ng tao ay inilulublob ng aswang sa dagat at inuusalan upang magmukhang isda. At lahat ng mga ibinibentang isda
ni Aling Eva ay isdang walang hasang. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan matapos kong marinig ang kanyang mga sinabi. Pinayuhan na niya ako na umuwi na sa aming bahay at baka bumalik pa ang tindera. Delikado para sa kaligtasan ng aking ina, lalo na't buntis siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagmadali na akong nagpasalamat at nagpaalam kay Aling Kuling. Nang makabalik ako sa bahay, ay nakita ko na nakaupo sa mahabang lamesa si Nanay Esther at naghihintay sa aking pagbabalik. Wala akong kaimik-imik na dumiretso sa may kusina. Kaagad akong kumuha ng kutsilyo at hiniwa sa dalawang bahagi ang ilang piraso ng mga kalamansi. Pagkatapos ay ipinatak ko ang katas sa mga isdang walang hasang. Naghintay kami mag-ina hanggang sa nasaksihan namin kung paano nagbagong anyo ang mga isda bilang puso at abdo ng tao na napupuno ng sariwang dugo. Nag-aamoy bulok na karne yun, kaya naman napasigaw ang nanay ko at inutusan niya akong humukay sa may likod bahay at doon ko ibaon ang mga laman loob ng tao. Hindi ko na rin matagalan ang nakakasulasok na amoy, kaya naman mabilis akong nagtungo sa likod bahay. Kumuha ako ng pala at humukay sa lupa. Pagkatapos ay saka ko ibinaon ang supot na may lamang nabubulok na laman loob ng tao. Magtatanghali na nung mga oras na yon, kaya minabuti ko na lang na pumunta sa pinakamalapit na tindahan sa aming bahay at bumili ng isang dilatang sardinas. Si Nanay Esther na ang nagluto at naggisa ng bawang at sibuyas sa kanya hinalo ang sardinas. Iyon ang pinaghatian naming kainin bilang pananghalian. Naibsan naman ang aming gutom at doon dumako ang hapon ay nanguha ako ng talbos ng kamote na hiningi ko sa bakuran ng aming kapitbahay at iyon ang aming magiging ulam ng pamilya ko sa pagsapit ng gabi. Dumako ang gabi at dumating si Tatay Rudy. Mukhang pagod na pagod siyang pumasok sa aming bahay pero bumati at masaya pa rin siyang nagbiro sa aming mag-ina. Kinamusta niya kami at ikinuwento namin sa kanya ang mga kaganapan sa buong maghapon. Nawala ang mga ngiti mula sa mga labi ni tatay. Napamulagat siya at medyo nainis sa mga ginawa ko sapagkat nagtiwala kaagad ako sa hindi ko kakilala. Mabuti na lang daw at nakaiwas kaming mag-ina sa pagyayanggaw ng aswang. Binalaan niya ako na wag nang bibili sa mga hindi kakilala at wag basta magpapasok ng mga taong labas sa aming bakuran at baka mapahamak ang ipinagbubuntis ng aking ina. Humingi ako ng paumanhin sa aking ama at kaagad naman niya akong pinatawad basta wag ko na lang daw uulitin ang aking ginawa. Hindi nagtagal at nagsalo-salo kami mag-anak sa hapagkainan. Kinain namin ang ginisang talbos ng kamote at matapos ang ilang oras ay nakaramdam na rin kami ng matinding antok. Hindi pa man lang natatagalan ay nakarinig ako ng huni ng tiktik sa labas ng aming bahay. Mahina ang tunog nun kaya nakakasigurado akong nasa malapit lang ang pinanggagalingan nito. Naisip ko na baka ang sanggol sa sinapupunan ng aking ina ang sadya ng nilalang. Biglang nagising si Nanay Esther at sumasakit ang kanyang tiyan. Dali-dali kong kinuha ang pampahid niyang langis sa may tokador at agad na ibinigay sa kanya. Ipinahid ni Nanay Esther ang langis sa kanya sa nakaumbok na tiyan habang napapangwi siya sa sobrang sakit. Bumangon si Tatay Rudy at kinuha ang kanyang itak, gayon din ang matalas na buntot pagi. Pinayuhan niya kung bantayan si Nanay Esther at wag lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Bumangon si Tatay Rudy at kinuha ang kanyang itak. Walang ano-ano ay may narinig kami nga kumalabog sa bubong ng bahay. Napakalakas nun .
at tila may kung anong mabigat na bulto na dumapo sa aming bubungan. Kinakabahan ako habang nakayakap sa akin si Nanay Esther. Binuksan ni Tatay Rudy ang bintana sa aming kwarto at umakyat siya sa bubong, dala ang itak at buntot pagi. Ramdam ko ang matindi niyang takot at alam ko na makakasama yun sa sanggol kapag nagkaroon siya ng nerbiyos. Kaya pilit ko siyang pinapakalma at sinusubukan kong magtapang-tapangan. Kung ano-anong bagay ang gumugulo sa isip ko at lalo pang dumagdag sa mga kinatatakutan ko ang mga ingay na naririnig ko mula sa bubong ng aming bahay. Narinig ko na nagmura si Tatay Rudy at tila pinaghahampas niya ang isang pusa sa bubungan ng bahay. Umungol ang pusa na parabang nahihirapan at sunod-sunod naman ang mga pagkalabog sa bubong. Hindi ko malaman kung anong nangyari kay Tatay Rudy, pero pabulong akong nagdasal na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Maya-maya ay nawala ang ingay sa bubong at napuno ng katahimikan ang buong paligid. Naisip ko na baka napatay ng tatay ko ang naturang pusa. Hindi pa rin mapanatag ang isip ko. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba si Tatay Rudy at pumasok siya sa loob ng bintana bago isinaradong muling mabuti. Kita ko na naliligo siya sa pawis habang hawak ang buntot pagi. Ipinaliwanag niya sa amin na may nakita siyang aswang nang siya ay nakatuwad sa may bubong. Inundayan niya iyon ng hampas ng buntot pagi. Sumapol ito sa katawan ng aswang pero laking gulat niya nang biglang magpalit ng anyo ang aswang at naging isang maitim na pusang nanlilisik ang mga mata. Pinaghahampas pa rin niya iyon ng buntot pagi at tinamaan ito sa binti bago nakatalon sa bubong pababa sa lupa. Paika-ika itong tumalon sa karimlan at naglahong parang bula. Matapos niyang magsalita ay humupa na ang nararamdamang pananakit ng tiyan ng aking ina. Pinagpahinga ko na siya at natulog na kami ng mahimbing habang hindi pa rin natutulog si Tatay Rudy at nakabantay siya sa aming dalawa. Hindi ko na malayan kung anong oras na nakatulog si Tatay Rudy, pero noong sumapit ang umaga ay naabutan ko siyang pupungas-pungas na nagkakape sa kusina. Nabanggit niya sa akin na hindi na muna siya papasok sa trabaho at babantayan na muna niya kaming mag-ina sa takot na baka bumalik ang aswang. Buhat sa araw na iyon ay hindi na nagpakita sa amin si Aling Eva. Wala na rin nagtitinda ng isdang walang hasang sa labas ng aming bakuran. Sa mga sumunod na araw ay wala na kami nabalitaang magkakapitbahay ukol kay Aling Eva na gumagala sa aming kalapit ng mga kabahayan. Marahil ay hindi na siya bumalik at naisip na marami nang nakakaalam sa kanyang lihim at inisip niyang delikado pa kung magpapatuloy siya sa pagtitinda ng isda sa baryo, kaya minabuti niyang umalis at magpakalayo-layo na lang. Napagtanto ko na baka si Aling Eva rin ang aswang sa bubong ng bahay namin na nagbagong anyo bilang pusa, sapagkat siya lang ang aswang na posible kong paghinalaan. Pero nakatitiyak ako kapag nakita ko si Aling Eva na may sugat sa binti, ay walang duda na tama ang mga hinala ko. Lumipas pa ang ilang buwan at nakapanganak na si Nanay Esther. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggola na babae na pinangalanan niyang Ederlyn, na isinunod sa pangalan niya pati ni Tatay Rudy. Kahit papaano ay nakalabas na ako ng bahay at nakakatulong sa paghahanap buhay sa aking ama. Minsan ay niyaya ako ng aking kaibigang si Warren na magtungo sa kabilang baryo upang dumalo sa handaan ng dati naming kaklase sa elementarya na si Juanito, na matagal nang umalis sa aming baryo at lumipat sa kabilang baryo.
Natandaan ko pa noong elementarya na madalas kong nakakasama sina Warren at Juanito sa eskwelahan, maging sa mga galaan at kalokohan. Nagkakapaglaro din kami at dumadayo sa bahay ng ibang bata sa pakikipaglaro ng mga gagamba. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang na pumunta sa kabilang baryo basta't binilinan ako na huwag magpapaabot ng malalim na gabi sa daan at baka maengkwentro ko ang aswang. Hindi pa rin naman ligtas ang buhay ko kahit wala na si Aling Eva. Marami pa ring usap-usapan na may mga aswang pa rin sa kung saang bahagi ng baryo. Tumalima ako sa utos ng aking mga magulang at nagdala ko ng itak pati isang maliit na supot ng asin na inilagay ko sa aking bulsa. Pabuti na yung nag-iingat at kargado ng mga sandata upang hindi ako mapahamak saan man ako magpunta. May kaya ang pamilya ni Juanito at nagawa pa kaming ipaghanda ng masasarap na merienda ng kanyang mga magulang. Nabusog kami ng husto at kahit nahihiya na kami kumain ay wala kami nagawa sapagkat mapilit ang ina ni Juanito. Paliwanag niya na minsan lang naman kaming bumisita sa kanilang bahay kaya nilubos-lubos na niya ang pag-aasikaso sa amin. Natuwa at nagpasalamat kami sa pagiging maasikaso sa bisita ng ina ni Juanito. Napasarap ang kwentuhan namin magkakaibigan at inabot kami ni Warren ng 10:00 ng gabi bago nagpaalam kay Juanito. Abot langit ang pasasalamat namin kay Juanito sa kabutihan ng pagpapatuloy sa amin ng kanyang pamilya. Pagbibit-bitin pa sana kami ng kanyang ina ng minatamis, pero hindi na kami tumanggap sapagkat malayo pa ang aming lalakbayin patungo sa aming baryo. Noong mga oras na yon ay wala na kaming nasakyang tricycle sa daan, kaya naman naglakad na lang kami ni Warren at wala pa ring patid ang kwentuhan namin. Hindi naman kami natatakot kahit wala na kami makasalubong na tao sa daan sapagkat masaya ang aming kwentuhan at hindi namin pinapansin na malayo na pala ang aming narating. Napatigil ang aming usapan noong mapadaan kami sa may bahaging talahiban at nakaramdam si Warren ng pagkaihi. Kaya naman pumesto siya sa isang tabi ng talahiban at doon nagbawas. Hinintay ko siyang makatapos pero hindi pa man lang natatapos ang ilang minuto ay kumaripas siya ng takbo palapit sa akin. Kinalabit niya ako at nakita ko ang matinding pamumutla ng kanyang muka. Nagmistula siyang bangkay sa labis na pamumutla at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Para siyang nakakita ng multo at naisip ko pa kung natapos siya sa pag-ihi. Pero sarado naman ang siper ng kanyang pantalon. May itinuturo siya sa akin sa di kalayuang bahagi ng talahiban. Nanginginig ang mga daliri ni Warren habang nakaturo sa isang direksyon. Naningkit ang aking mga mata habang inaaninag ang isang bulto sa di kalayuan. Merong babaeng lumalapa ng sariwang karne. Naaninag ko yon at namilog ang mga mata ko nang makilala ang babae bilang si Aling Eva. Sa tinagal-tagal na hindi ko siya nakita ay hindi ko inaasahang makikilala ko pa siya. Sa pagkakataong yun ay nakumpirma ko nga na isa siyang aswang. Kumakain nga siya ng laman loob ng tao. Namumula ang kanyang mga mata at mabagsik ang kanyang muka habang makakapal ang balahibo niya sa buong katawan. Bigla siyang tumigil sa pagkain at tila inamoy-amoy ang paligid. Mukhang naramdaman niyang may tao malapit sa kanya. Hustong umupo at nagtago kami ni Warren sa matataas at makakapal na talahiban at naghintay ng maraming sandali. Tumahimik kami at nakiramdam sa aswang. Makapigil hiningang hindi man lang kami kumurap. Naririnig namin ang pag-angil nito sa di kalayuan. Dahan-dahan kong binunot mula sa kaluban ng aking itak
Pagkatapos ay kinuha ko mula sa bulsa ang isang supot ng asin at ibinigay kay Warren. Pabulong ko siyang inutusan nang dapat niyang gawin kung sakaling atakihin kami ng nilalang. Tumango siya sa akin at kita ko pa rin ang mga takot sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay hindi na namin narinig ang mga pag-angil ng aswang. Naisip namin tumayo at alamin kung wala na ang nilalang sa kanyang kinaroroonan at kung ligtas na kaming dumaan sa may talahiban. Magkasabay kaming tumayo ni Warren at hindi kami nakahanda nang bumulaga sa harapan namin ang nakakapangilabot na anyo ng aswang. Iwinasiwas nito ang kanyang matutulis na mga kuko. Mabuti na lang at kaagad kaming nakayukod. Hindi kami nahagip nito. Nagmadali kaming umiwas at umatras bago inihagis ni Warren ang ilang dakot ng asin sa direksyon ng nilalang. Umangil ang aswang nang madampian siya sa braso at dibdib ng asin. Lalo pang nagbaga sa galit ang kanyang mga mata. Kumaripas kami ng takbo sa talahiban at hinabol kami ng aswang. Naghabulan kami sa mahabang talahiban at kamuntik na kaming mahagip ng nilalang. Bigla niyang dinambahan si Warren at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Pagkatapos ay umibabaw siya dito pero mabilis ko siyang tinaga sa likuran kaya nawalan siya ng balanse at nailigtas ko si Warren. Unti-unting nakabangon ang aswang pero nakatakbo na kami ng ilang kilometro palayo sa kanya. Nagpasalamat ako na hindi nagalusan o nalawayan ng aswang si Warren. Kung hindi ay malaking kapahamakan ang naghihintay sa aming dalawa. Nakarating kami ni Warren sa maraming kabahayan pero malayo pa kami sa aming bahay. Mga sarado at madidilim ang mga kabahayan kaya naisip namin tumakbo na lang kaysa humingi kami ng tulong sa ibang tao. Naisip namin na baka mapagalitan pa kami kung magpupumilit kaming kumatok sa mga pinto at maistorbo namin ang kanilang pagtulog. Nagpatuloy pa rin kami sa pagtakbo at nakita naming hinahabol pa rin kami ng nilalang kaya kahit napapagod na kami at kinakapos ng paghinga ay hindi kami tumigil sa pagtakbo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating kami sa isang lugar kung saan napakaraming kawayan. Maliwanag naman ang buwan kaya kita namin ang lugar na iyon. Nakakita kami ni Warren ng matulis na sibat na gawa sa bagakay. Nakasalampak iyon sa lupa at marahil ay naiwan ng kung sino mang napadaan sa lugar na iyon. Dali-dali ko iyong dinampot at bago pa ako makalmot ng aswang sa muka, ay tinara ko sa kanyang dibdib ang matulis na dulo ng sibat at umapaw ang kanyang dugo. Bumagsak ito sa lupa at lalo ko pang ibinaon sa kanyang dibdib ang sibat hanggang sa malagutan siya ng hininga. Nang matiyak namin na hindi na gumagalaw ang aswang, saka kami naglakad ni Warren pauwi sa aming bahay. Sunod-sunod na sermon at pamamalo ang inabot ko sa tatay ko noong gabing yun. 2 araw akong hindi nakalabas ng bahay at hindi ako nakatulong sa pagtatrabaho. Iyon ang parusa sa akin ng aking ama, pero sa mga sumunod na araw ay natuto na ako sa aking pagkakamali. Kapag may lakad kaming pinupuntahan ni Warren ay hindi na kami inaabot ng gabi. Pero sa kabila ng lahat ay humanga ang aking ama sa ipinakita kong katapangan noong mapatay ko ang aswang na si Aling Eva sa aking murang edad. Marahil ay minana ko sa aking ama ang aking kakaibang katapangan at lakas ng loob. May mga pagkakataong bumibisita kami ni Warren sa kabilang baryo at nakikibalita kay Juanito, gayon din sa iba pa naming kaklase noong elementarya. Nalaman namin sa kanya na ang iba naming kaklase ay nag-aaral sa ibang lugar. Ang iba ay patuloy na nag-aaral sa baryo at ang ilan ay nagsipag-isawa na. Sa batang edad, dulot ng matinding kahirapan. Sa mga sandaling nagagawi kami sa bahay ni Juanito ay
may nasusumpungan kaming dalagang nagtitinda ng isda na umiikot sa baryo at kawangi siya ni Aling Eva. Kinilabutan ako sa isiping nga mayroong anak ang tindera ng isda. Tinanong namin kay Juanito kung nakikilala niya ang gumagalang dalagang tindera ng isda sa kanilang baryo. Kibit-balikat siyang tumugon sa amin at hindi niya iyon masyadong nakikilala. Pero binilinan siya ng kanyang ina na kung maaari at kahit anong mangyari ay huwag kaming bibili ng isda sa dalaga sapagkat narinig ng kanyang ina sa mga tsismosa nilang kapitbahay na di umano ay aswang ang dalaga at ang mga tinitinda nitong isda ay laman loob ng tao. Nangilabot kami ni Warren noong narinig namin ang mga pahayag ni Juanito. Hindi na namin iyon napagkwentuhan sa mga sumunod na araw. Lumipas ang ilang linggo at merong kumakalat na balita sa karatig baryo, gayon din sa aming baryo na di umano ay may gumagalang tindera ng isda na walang hasang. Pinagsuspetsahan ng karamihan ang anak ni Aling Eva at ito ang responsable sa pagkawala at pagkamatay ng mga kabataan. Gusto kong malaman kung talagang may koneksyon na ang dalagang tindera kay Aling Eva. May kutob akong may pinaplano siyang masama. At kung mag-inaman silang dalawa, ay tiyak na manganganib ang buhay ko sapagkat ako ang nakapatay kay Aling Eva. At malamang ay hinahanap ako ng kanyang anak para patayin na. Isang gabi ay nagtungo kami ng tatay ko sa isa naming kamag-aral ko sa elementarya. Mga ilang kilometro lang ang layo buhat sa aming bahay. Base sa kwento ng kanyang mga magulang ay ginabi ito ng pag-uwi at may 3 araw na ang nakakalipas. Nagkukopra at nangangahoy ito kaya marahil ay tinapos na muna ang gawain bago umuwi sa kanilang bahay. Subalit hindi na ito nakauwi nung gabing yun. Labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. At nagawa pa nilang isang guni iyon sa kapitan subalit hindi rin siya natagpuan noon. Ipinagpabukas ng kapitan at mga tanod ang paghahanap sa nawawalang binatilyo. Sa kinaumagahan ay may isang mangangahoy ang napadaan sa may kuprahan at doon natagpuan ang bangkay ng binatilyo. Nabutas ang tiyan at nawawala ang puso sa kaatay. Teorya ng mga ngahoy ay kagagawan iyon ng aswang. Hindi matanggap ng magulang ng kaklasikong si Binoy ang sinapit niya at gusto nilang makaganti sa kung sino man ang pumatay dito. Nakaramdam ng pangamba ang tatay ko para sa akin kaya hindi na rin kami nagtagal at nagpaalam na rin kami sa mga magulang ni Binoy. May kalayuan din ang bahay nito at wala nang sasakyan ang pwedeng maghatid sa amin kaya wala kaming ibang pagpipilian kung hindi ang maglakad. Noong bandang nasa may kakahuyan na kami ay may kung anong malaking ibon ang dumaan sa aming mga ulo. Nagulat kaming mag-ama at hindi namin malaman kung saan iyon dumaan. Magpapatuloy na sana kami sa paglalakad nang biglang lumitaw na nilalang sa aming harapan. Mabuhok ito at nagbabaga ang maitim na mga mata. Naglalaway at matatalas ang mga kuko. Galit na galit itong sumugod sa akin pero mabilis siyang nadaplisan ng saksak sa tagiliran ng aking ama. Binuliwan niya ang aswang at doon namin nalaman na siya pala ang anak ni Aling Eva. At kaya sila sumugod sa amin ay upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Gusto niya akong mapatay upang mabigyan ng hustisya ang ina niyang aswang. Nanlaban siya at dahil doon, nagpakitang gilas din ang aking ama. Tinulungan ko siya sa pamamagitan ng pagdadala ng ilang piraso ng mga kalamansi. Ipiniga ko iyon at natalsikan sa mata ang aswang.
Umangil siya na para bang nasasaktan na ng husto. Sinalubong siya ng saksak ng aking ama kaya medyo naramdaman niya ang kakaibang panghihina. Nasugatan din siya sa hita at mga kamay. Bagamat nangihina ang dispensa ng aswang, ay hindi pa rin namin ito tinigilan. Magkatawang kami ng aking ama sa pakikipaglaban sa nilalang. Nahawakan ng aking ama ang tigkabilaang bisig ng aswang, kaya hindi ito makagalaw. Lumapit ako dito at ako na ang humaliling humawak sa mga bisig ng nilalang habang inihahanda ng tatay ko ang kanyang itak. Ginilitan niya sa leeg ang nilalang hanggang sa lumabas ang masagana nitong dugo. Binitawan ko ang mga bisig ng aswang hanggang sa bumulagta ito sa lupa at doon na mismo nawalan ng hininga. Sa wakas ay nakahinga na kami ng maluwag. Patay na ang anak ni Aling Eva at wala ng aswang ang makakagawa ng kaharasan sa aming baryo. Matiwasay kaming umuwi ng aking tatay sa aming tahanan kahit pa inabot kami ng hating gabi. Inabutan naming nakatulog ng mahimbing sina Nanay Esther at Eterlina. Sa mga sumunod na araw ay hindi na napalagay si Tatay Rudy. Alam niyang darating ang panahon na paghihigantihan kaming mag-ama ng iba pang kamag-anak ni Aling Eva sa ginawa naming pagpatay sa kanilang mag-ina. Kaya nagtungo kami ni Tatay Rudy sa bahay ni Mang Sancho, ang kaibigan niyang manggagamot. Humingi kami ng tulong ni Tatay Rudy upang maprotektahan kami laban sa mga aswang. Binigyan kami ni Mang Sancho ng lana na may halong dinikdik ng dahon ng makabuhay. Isa iyon sa pangontra sa aswang at kapag meron kami noon sa loob ng aming bahay ay hindi kami basta-basta mapapasok ng mga aswang. Bukod pa doon ay meron pa siyang ibinigay sa aking buto ng kalamansi. Tinanong ko kung para saan yun at tumugon siya. Nabanggit niya sa aking mutya iyon ng kalamansi. Ikinuwentas ko sa aking leeg at huwag huhubarin ayon sa kanya. Hindi makakalapit sa akin ng aswang kapag naramdaman nito ang presensya ng mutya sa aking katawan. Nagpasalamat kami mag-ama sa mga ibinigay ni Mang Sancho. Hindi siya tumatanggap ng anumang bayad sa amin. Hindi matatawaran ang serbisyo niya sa mga tao. Matapos niyang magbigay sa amin ng mga tagubilin, ay nagpaalam na kami sa kanya at bumalik kaming mag-ama sa aming bahay. Sa awa ng Diyos ay hindi naman ako nakapunta sa mga delikadong pangyayari na halos itaya ko na ang aking buhay. Aaminin ko po na meron pa ring mga aswang ang dumarating sa aming baryo. Ang iba sa kanila ay nagbabalat kayong mga tindera o tindero, mga ngahoy, magsasaka, umangingisda. May mga pagkakataon pa ako nakakaengkwentro ng mga aswang. At isa sa mga hindi ko makakalimutan karanasan ay noong mapadaan kami sa bundok ni Warren para mangolekta ng mga kahoy na panggatong. May lumitaw na malaking aso na kasing laki ng kalabaw. Nagbabaga ang mga mata nito at animoy mga halimaw na ilang pulgada. Ang haba ng mga kuko. Nakipagtagisan ako ng tapang gamit ang mutya ng kalamansi, pati na ang dala kong itak. Pinagtatagpas ko ang ulo ng mga malaking aso at simula noon, naisip ko na posible nga may makakaharap akong aswang na kamag-anak ni Aling Eva at balak pa rin nila akong paghigantihan. Nang magbinata ako ay pinili kong umalis sa aming baryo at makipagsapalaran sa ibang lugar upang makahanap ng maayos na trabaho. Nakarating ako sa bahaging Guimaras. At doon ay naging isa kong construction worker sa loob ng ilang buwan. Doon ko rin nakilala ang aking naging kasintahan at napangasawang si Elsa. Isa siyang anak ng may kayang negosyante na nagmamay-ari ng ilang lupain sa Guimaras. Bukod sa pagkukonstruksyon ay naging pahinanti din ako
at panadero sa isang panaderya. Nakakatulong pa rin ako sa aking pamilya at napagtapos ko sa pag-aaral sa sekundarya si Ederlyn bago ako nagpakasal kay Elsa. Mabuti na lang at noong ipinagbubuntis ni Elsa ang panganay naming anak ay wala akong naengkwentrong aswang at kailanman ay hindi na ako ginagambala ng mga aswang. Posibleng natapos na ang paghihiganti ng mga kamag-anak ng mag-inang tendera ng isdang walang hasang noong nasa baryo pa ako. Kung hindi pala ako umalis sa amin ay posibleng nadamay pa ang aking pamilya at malamang ay umaatake ang iba pang kamag-anak ni Aling Eva at pinagpapatay kami. Sa kasalukuyan ay naninirahan na ako sa Guimaras kasama ang aking pamilya at namumuhay kami ng tahimik. Mula sa aking mga naranasan sa mga aswang, parati pa rin ako mapagmatsyag at alerto sa lahat ng pagkakataon dahil hindi pa rin mawala sa isip ko ang pangamba na meron pa ring aswang na umaaligida sa ating mundong ginagalawan at humahanap lang ng ibang pagkakataon upang makagawa ng karahasan. Dito po nagtatapos ang ibinahagi ko pong kwento sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.